pinakamamahal at pinagkakatiwalaan po nating Pangulo, kagalang-galang Noynoy Aquino. Maraming salamat po. Maupo tayo. Secretary John Abaya, Secretary Ikot Petilla, Senator Frank Drilon, Governor, soon-to-be Mayor Oka Moreno, kandidato nating kongresista, Laibaco D. Clarix, Uy, kandidato nating Vice Mayor ng Cagayan de Oro, Ed Cabanlas, kandidato po natin sa Western Samar at Secretary General ng Partido, Mel Sarmiento, local leaders of Cagayan de Oro City, fellow workers in government, honored guests, akong mga pinalanggang kaigsonan, mayong hapon sa tanan. Alam nyo si Oka at saka ako, malapit po kami talaga ito. Nagsabay tayo sa Kongreso yata, first term, di ba? Hanggang ngayon, pansinin nyo hairstyle namin, parehong-pareho. Ganun rin kami ka-coordinated. Last stop na po natin ang Cagayan de Oro ngayong araw na ito. Nakaikot na po tayo sa Marawi at Balingasag. At ngayon po, kaharap ko na naman kayo. At bago ako tumulak pabalik na Maynila para maghanda sa napipinto nating pagbiyahe sa Brunei para sa ASEAN Summit sa Miyerkules. Pero sa totoo lang po, no, imbis na tamaan po ako ng pagod, lalo akong nabubuhayan ng loob dahil sa sobrang init at sa talagang pagmamahal na nadadama ko sa inyo po dito. Ang totoo nga po niyan, ilang araw na rin po nating iniikot ang Kabisayan at Mindanao para makipagpulong sa ating mga kapwa Pilipino. Medyo natuto na nga po tayong magbisaya dahil sa napakahusay na pagtuturo ng ating kasamang buting Governor Roca. Tingnan po natin, dahil alam natin lahat, magaling siya magturo. Tingnan natin kung mahusay naman ako estudyante. Nag-practice ko kami mula kaninang araw, kanina madaling araw, kaya ito na po. Kani adtong pag-anhik nako sa Pebrero, gamay lang ang slurs chicharon nga akong nadala pa uli. Maayo unta ko mas daghang nakaron. Mukhang tama ho yata. Kung mali naman po at maipabaon sa akin ang pauwi ay napakasarap ninyong pastel, okay na rin po. Dahil sa totoo lang, ang pinakamahalaga ko pong babaunin pauwi ay ang alaala ng inyong matinding suporta at ang kapanatagan ng loob na dito sa Cagayan de Oro at sa buong Misamis Oriental. Padayon sa panaghiusa para sa pagbago. Padayon gihapon ang pagsubay sa tulid nga dalan. Nagpa-practice po ako ng Bisaya para lalo tayo magkaintindihan. Pero yung mga kritiko natin bukas sasabihin, nag-aaral ako ng Bisaya at minililigawan akong Bisaya. Talaga naman. Gusto ko lang batiin, lalo na yung mga tao na dito sa gawing kaliwa ko po. Kamusta kayo dyan? Okay. Kayo kasi nakaharap ko sila, paminsan-minsan ko lang nasusulyapan. Noong Pebrero, baka kayo rin yung nandyan. Maraming salamat, di pa kayo malis. Alam po nyo, naalala ko tuloy yung rally ng martial law. Pero ito po yung nangyari sa Kabisayaan. Meron nung dating senador, dumating sa isang rally, 3 kataong dinatnan. At ang sabi po nung dating senador, doon sa MC, magsasalita pa ba ako dito? 3 na ito kaharap ko. Sagot sa kanya, Sir, mukhang kailangan kayo magsalita. Yan 3 yan mukhang hindi pa kumbinsido. Baka kayo makakumbinsi sa kanila. Ngayon ang ginawa, nakakita ho ng mic, martial law, bihira yung magmi-meeting, di ba? No, martial law, bawal, illegal assembly. Nung nakita yung mic, nasa entablado, sumampa sa entablado itong dating senador at nagtalumpati. Excuse me. Siyempre kung 3 taon na lang kausap mo, dapat lapitan mo na lang. Pero ginamit nga ho yung mic. Kalagitnaan ng talumpati, tumayo yung isa, umalis. Lingon na naman siya sa MC. Sabi ng MC, magaling ka talaga. 2 na lang ang kulang natin. Konbinsido na natin lahat.
Matatapos na lang yung talumpati, may tumayo na naman, isa doon sa dalawa. Umalis na naman. Lumingon na naman siya sa MC at sabi, Sir, lahat ng nauna sa inyo, hindi na kumbinsi yung dalawang yan, kailan pala hinihintay? Ituloy na inyo. Yung isa na lang ang kulang natin, 100% na tayo. Tatapos po yung talumpati, hindi naman umalis yung huli. So nung natapos, buwabas sa entablado, kinamayan niya yung kahuli-huli ang taong nakikinig sa kanya. At sabi niya, siguro naman ba kumbinsido ka na? Ang sagot sa kanya, alam mo nyo, bago pa kayo dumating, kumbinsido na ako. Dahil sa katunayan po, yung sound system na ginagamit nyo, akin po yan. Ipinahiram ko po sa inyo dahil kumbinsido nga ako at ngayon hihintay ko lang kayo matapos na maiuwi ko na yung sound system ko. Pero dito, parang napapag-isip ako, sino pa kaya kukumbinsihin ko dito? Na tama yung tinatahak natin sa tulid nga dalan. Na tama si Oka dapat ang mayor dito. Pero nandito na rin po ako, pasensya na kayo. Baka meron pang hindi na ako kumbinsi. Kaya itutuloy ko na rin po. Malinaw naman po sa amang sulok ng bansa, nakikita na natin ang positibong resulta ng bagong kultura ng integridad at katapatan sa pamamahala. Hindi ko po ginawa ng mag-isa ito. Naabot po natin ito sa pakikiambag ng milyong-milyong Pilipino. Sa patuloy na pagsuporta ninyo sa ating agenda ng reforma at sa nagkakaisa nating paglaban sa katiwalian. Kayong mga Cagayanon at mga taga-Misamis Oriental, kayo ang gumawa ng pagbabago. Dali na ako, kailangan ako mag-concentrate dito. Marami pong H. Sa Kapampangan, medyo nawawala yung H namin Kaya, kamo ang nagbuhat ni ining 18 farm-to-market road projects na napapakinabangan o malapit ng pakinabangan ng mga taga Kinogitan, Claveria, Lagindingan, Medina, Balingoan, Naawan, Ngingog at Cagayan de Oro. Kamo ang nagbuhat ni ining 27 irrigation projects na magbibigay benepisyo sa mga taga-Opol, Mantikao, Sogbong Kogon. Parang mali yata. Medyo malapit na lang. Alubihid, Hasaan, El Salvador, Claveria, Naawan, Ngingog at ulit, Cagayan de Oro. Kamo ang nagbuhat ni ining tanan ug kamupod ang mupadayon sa kauswagan. Sekretarya ba, tuturo ko sa iyo mamaya yan. At kaya nga po, tayo naririto ngayon upang idiin na kailangan natin na makakampi na makikisagwan sa isang direksyon sa halip na ililihis tayo sa landas ng katuparan ng ating mga pangarap. Kami naman po sa pambansang pamahalaan ay talagang kumakayod upang iangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. Pero ano man pong pagtatrabaho namin kung kontra naman sa ating agenda ang nasa lokal na pamahalaan, talaga pong maantala lang ang ating pag-arangkada bilang isang bansa. Ngari po, ano ang mangyayari sa pondong ibinubuo sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura kung babalik tayo sa dating kalakaran na may mga tongpats at kickback? Tingnan din po natin, sa Hunyo, bubuksan na ang bagong Lagindingan Airport. Kaya naman kung kaisa natin ang mga lokal na pinuno, tiyak na mararamdaman ng buo ang benepisyong dulot nito sa pagdami ng oportunidad para sa ating mga kababayan. Alam po nyo, maganda pong binalita sa atin ang ating kalihim sa tourism. Sabi po niya, ang target natin originally for 2016 in terms of domestic tourist arrivals was 35 million. The good news is, in 2011, not 2016, in 2011, we already produced 37 million domestic tourists. So the new target is now at 56 million tourists by 2016. Pero dagdagan ko pa po, above na tayo by 10% from last year's tourist arrivals, both foreign and domestic, as of the first quarter of this year. Dagdagan ko pa po ng good news. Nung araw po yung ating stock exchange index, hindi ho makapalo ng 4,000. Parang puwipitik lang ho doon, baba ka agad. Today, they have reached 7,120 at closing. Ano ba ibig sabihin ng stock market? Hindi naman ako, alam niyo yung stock market to,
yung ating kabinete, lalo na economic cluster. Pag nasa gobyerno ka kasi, kabinete ka, no, kailangan mag-divest. Siyempre, hindi ka pwedeng mamuhunan sa stock market. Baka may conflict of interest. So madalas sinasabi sa akin ng ating economic cluster, sayang, kung wala ako sa gobyerno, nag-invest ako sa stock market, baka dumoble na yung aking pinuhunan dyan. Sagot ko naman sa kanila, kung wala kayo sa gobyerno, yung stock market baka hindi nagkaganyan. Talagang tadhana nyo, hindi kumita sa stock market sa ngayong panahon. Pero lumalago ho ang ating ekonomiya. Sa pa pong halimbawa, dito sa Cagayan de Oro, 15,684 nakabahayan na po ang nakarehistro sa ating Pantawid Pilipino, Pamilyang Pilipino program. 15,000 households imbis na 12,000 na ating pong target for 2013. Sa kabuuan po, 126.41% po ang naabot natin o dagdag pa ng 3,277 na kabahayan mula doon sa plano. Paano po natin masisiguro na magpapatuloy ang positibong bunga ng programang ito kung ngayon pa lamang ay nababalita na ang pagbabanta, natitigil ang benepisyo sa mga hindi susuporta sa kasalukuyan sa iba't ibang lugar? Hindi po dapat ipagkait sa taong bayan ng serbisyong kayo mismo ang nagpopondo. Pondo po ng taong bayan yan. Alam mo nyo, may mga lugar tayo napupuntahan at medyo dumadalas. Nagrereklamo po iba nating mga kababayan. Sinasabi raw sa kanila ng mga lokal na leader, pag kami hindi nabalik sa pwesto, tanggal kayo dyan sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na yan. Ako po'y nagtataka. Anong K nilang sabihin yan? Unang-una po, yung Pantawid Pamilya programa ng national government. Ang nagpapatakbo, DSWD. Sino ang benepisyaryo? Ang namimili po, hindi local na government, pero resulta ng National Household Targeting Survey, ang nagpatakbo po, DSWD. Ang minana po nating families dyan, 800,000 naka-enroll. Ngayon po, nasa 3.8 million families na natin tinutulungan. Halos times 5. Kaya po, kung sakasakali may magsasabi, pag hindi nyo kami binoto, hindi kayo matatanggal kayo dyan sa programang yan, pakisabi na lang, paano nyo kami tatanggalin sa programa kung matanggal na kayo sa pwesto? Dahil hindi namin kayo binoto. Aminin ko po, may case sila magsalita. May case po as in kakapalan ng muka. At kung makapal ang muka sa ating po makabago mga panahon, public servant ka, hindi ka hari. Please lang, umayos ka na lugar. Kaya nga po, sa darating na Mayo 13, kung gusto nating mapapaspas ang pagbabago, ilaan po natin sa tuwid ang ating mga boto. Masusi po nating pinili at sinuri ang mga kasama natin sa tuwid na daan. Sa ating pagtutulungan, sisiguruhin po nating hindi na mauulit pa ang kapabayaan at kamalian ng nakaraan. Tingnan lang po natin ang halimbawa, bilang isang halimbawa, ang kaso ng Isla de Oro. Nakausap po natin si Senator Nene Pimentel. Naalala po niya, nung siya ay mayor ng Cagayan de Oro City, mahigpit na ipinagbabawal ang magtirik ng bahay dyan sa Isla de Oro. At may katwiran sa aking pananaw, nakailang biyahe na tayong gamit ng helicopter. Yung ilog po talaga sasagasa dito sa sandbar na to. Tama po ba? Yung pumalit sa kanya, si Mayor Magtahas, pareho rin ang patakaran. Huwag kayong titira sa mapanganib na lugar. Alam po nyo ang nakalaan ng pondo ng gobyerno nasyonal para ilikas ang mga nakatira sa tinatawag na danger area sa buong Pilipinas, 10 billion a year. 10 billion programa ilikas. Huwag natin patirahin doon. So kumbaga may warning. At yung warning hindi po usap-usapan lang. Nagpetisyon ang City Council nyo sa DNR, hindi pa ako kong Pangulo, na humihingi ng pagtititulo nitong lupain sa Isla de Oro. Ang sagot po ng DNR, hindi pwede mapanganib dyan. Kung meron gusto makakita ng palitan nila ng resolusyon at saka yung tugon ng DNR, pwede ko po ipagkaloob sa inyo. Pero, alam natin nangyari, nandun. Pinabayaan tumira doon. Rumagasa yung ilog, saan pupunta yung tubig? Pag nilagyan ba natin ng traffic sign, do not enter, iiwas yung tubig? Hindi ho yata. Okay. Ngayon po, ang masakit ito, at ako po'y nagsasabi lang ng totoo, ayoko manira ng kapwa. Dumating ako kaagad dito sa inyo, mga 3-4 araw yata, para makita kung ano ginagawa ng ating lahat na ahensya, kung naalala nyo.
At ang mungkahi ho sa akin, ng isang mataas na pinuno ng inyong lungsod, no? Sabi ko sa kanya, siguro naman maninigurado tayo wala nang titira dyan. Ang sagot sa akin, magagalit ho yung tao, kapital lang sa patalim, kailangan ho natin pabalikin dyan. No? Mahaba ho yung gagawin natin nung araw na yun. So ang ginawa na lang natin, ayoko makipagtalo sa kanya. Mali yun. At obligasyon, no, ng pamahalaan yung tinatawag na general welfare ng ating mga mamamayan. So ang ginawa ko po, sinabihan ko yung regional director ng kapulisan, pag may nakatirik ng bahay dyan under the general welfare clause of the Constitution, ikaw ang mananagot. No? At hanggang ngayon, wala nakatirik naman yata dyan bahay, maliban doon sa kaisa-isa natira. Punto ho lang nito. No? Baka may dahilan sila. Pero yung dahilan nila medyo hindi tama talaga eh. No? Mapanganib, hindi wala akong duda eh. Mapanganib yung lugar. Ikaw ang dapat mangalaga sa kapakanan ng iyong mamamayan. Ba ikaw dapat manguna. No? Ako po, pag may pinakita sa atin na mungkahi, baka maging pogi tayo doon sa mungkahing yan, pero alam ko naman nung mabobola ako sa mga boss ko, wag na. Kung ako po'y magsasalita, kailangan kaya kong panindigan, maskisan. Sabi po ng tatay ko sa akin, mahirap, madali, pag nagbitaw ka ng salita, kailangan panindigan mo yan. Okay. Anyway, natapos na po yan. Pero may kasabihan nga po, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Okay. Ngayon 2 years after Sendong, nag-follow up ako. Ilan na ba ang mga bahay dahil ililipat natin sa Maschak at naligtas sa lugar? Ang report po sa akin, mga 95% na raw po. 95%, 2 years, parang bagal naman yata nyo. Okay. Sabi po sa atin, nagka-problema ng konti doon sa last 2 lots na paglalagay ng bahay. Pero may lupa. May lupa na, may pera nakalaan na, no? At meron na at least 54% ng houses ay completed na. Yung the rest under construction, various stages of construction. Pasensya na po. Mukhang ganyan talaga pag bawal magbakasyon. Buti na nga lang po, meron tayong kasamang Oka Moreno. At nakita po natin ang malaking kaibahan ng kanyang estilo bilang pinuno. Pulido magtrabaho, malinaw at diretso ang direksyon tinutungo, at bawat desisyon sinisigurong makakabuti sa mas nakakarami. Buo ang kumpiyansa natin. Ihahatid niya ang makabuluhan at positibong pagbabago dito sa Cagayan de Oro bilang inyong susunod na mayor. Binigyan po ako ng listahan na mga dinala natin sa Misamis Oriental sa pakikipagtulungan kay Oka. Baka gusto nyo malaman, ako po'y nakikiusap. Malayo ho yung naidala ko sa Misamis Oriental kaysa sa Tarlac. Baka ho mabato pagdating sa Tarlac. Bakit mas malaki sa inyo? Pero, syempre, meron kayong bagong airport. Malaki na po yun. Pero, uy, sa wakas. Alam ito. Lalo kung hindi masabi sa inyo kung ilang bilyon to. Dahil marami ho lugar magsasabing, bakit kami? Hindi ba kami anak ng Diyos? Shall we just say that it's 2 digits in the billions? Okay? Pero siyempre, malaking component nga doon yung Laguindingan. Halos yun po, medyo mataas na single digit by itself. Pero lahat ng mga kaugnayan ng karsada, nabanggitan natin farm-to-market roads, nabanggitan natin irrigation, at marami pa iba. Pero ang gusto ko lang i-highlight dito, sa totoo lang ito yung aking briefer for today. Actually, for 2 trips of today. Meron pa isang ganito kalaki para sa Marawi. 3 pahina ho yan ng mga pinakamalaking proyekto. Halos single space pa. No? At sumisay niya sa akin si Frank na, kita niyo si Frank napapag-isip, para sa Iloilo, hindi yata kami umabot ng double digit. Frank, meron lang Laguindingan Airport dito. Anyway po, ang pinakakinatutuwa ko dito, no, hindi yung sa nadadala natin itong mga proyektong to. Pero ang kinatutuwa ko dahil nakikipagtulungan nga ako ang ating LGU. Nadala natin to na sa lahat ng pinakita sa akin, mas mura yung contract price kesa doon sa budgeted price. No. Naka-discount po tayo sa lahat itong mga proyekto ito. Nung araw po,
contract price plus, yun yung tongpats, yun yung bukol. Ngayon po, tinanggal mo na yung bukol, tinanggal mo na yung tongpats, medyo meron, kumbaga, kunyari tulad-ulit sa 150 million, na ipasok na yung proyekto, 120. Mga ganun o, ang sample. Okay. Kaya, makasama, no? Hindi lang lumalaki ekonomiya natin. Dumadami siyempre ang kakayahan ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng ating mamamayan. Pero dahil matino pa yung palakad, yung dating gastos ay ganito, mapapabawas sa atin. Ibig sabihin, mas marami tayong magagawa. Maski na, pantay lang ang kinikita ng gobyerno. Pero sa totoo lang, lumalaki dahil lumalaki nga ating ekonomiya. Ngayon, natrabaho natin on a national scale yan. Pag dinownload natin on the local government side, pag si Oka may hinirit sa atin, ang dali magsabing oo. Dahil wala hong kaba na pag sinabi ni Oka, kailangan to, number 1, kailangan. Number 2, mailalagay sa tama o mas mura pang presyo. At number 3, pagdating ng panahon, hinahanap nyo, kayong mga boss ko, nasaan yung pinangako mo sa amin ganito? Madadala ko kayo doon. Ito, dahil ganun ang ganun kapanatag ang loob natin kay Oka Moreno. Pakikisama na lang, wala na tayong masabi. Hindi naman short hair si Oka. Nakisama na rin sa akin para ako naman ng long hair pagkatabi siya. Okay. Ang katawang naman po niya bilang Vice Mayor, siyempre, si Ed Cabanlas. Ibabalik po nila sa CDO ang kultura at pakikinig at pagbibigay tinig sa karaniwang Cagayanon. Salip na ituloy ang kalakaran kung saan laging ang makapangyarihan lang ang nasusunod. Siyempre, para gobernador naman po, si Norris Babiera. Alam niyo, panahon pa ng akin na, nang tinalaga siyang OIC governor na po. Kaya alam na natin kung paano siya magtrabaho, walang pasikat, hindi magarbo, pero totoong serbisyo po at hindi bukang bibig lang ang inaalay sa tao. Para naman vice-gobernador, siyempre si Win Militante. Lahat po tayo ay nagulat at kanina nga po inadalaw natin sa balitang isa sa mga kabalikat natin. Si Ruth Quingona, ang ina ni Marie Quingona, tumatakbo bilang mayor ng Ingog City ay inambus kamakailan lamang. Sa abot ng ating kapangyarihan at ng batas, gagawin po natin ang lahat upang madakip sa lalong madaling panahon ang sino mang may kagawa nito. Inireport po sa atin ng 4th Division na kanina umaga raw po ay nagkaroon na ng enkwentro kung saan tinatayang may mga nasugatan at least na mga kalaban at palagay ko hindi magtatagal, mahahanap na po nila itong mga salarin ito. Bilang mayor naman po ng El Salvador, si Boytan, para kinatawan ng unang distrito ng Misamis Oriental, si Peter Unabia, sa ikalawang distrito naman po si Jesus Sardin. Narin din po siyempre si Clarix Uy na inaasahan nating magiging tapat na kinatawan ng unang distrito ng Cagayan de Oro. Kampihan po natin ang mga tunay na lingkod bayan na hindi kapit tuko sa kapangyarihan at hindi susugal ang kapakanan ng taong bayan. Sila po ang sisigurong iisang direksyon ang sinasagwan ng bangka ng bayan. Sama na rin natin ang ating mga kabalikat sa pambansang pamahalaan. Huwag po natin kakalimutan sa balota ang mga tunay na tweed sa daang matweed. Ang ating Team Pinoy senatorial lineup na ngayon po'y kinakatawan ni Coco Pimentel at iba pa mga nagsalita na magpapatuloy sa ating magandang nasimulan. Alam po nyo, siguro imbis na pag-usapan ko yung buong Team Pinoy, banggitin ko na lang ang isa dahil pare-pareho katangian nila. 4 na po ang pinagpilian para magkaroon ng 12. Bakit nakasama si Coco? Ano naging batayan? Simple lang po Dumating sila sa tinatawag na sangandaan at namili. At ang hinanap natin ay yung consistently, yung parati pinipili yung kapakanan na nakakarami bagong sarili. Paano tama yung kay Coco? Coco, kasabay ko tumakbo, 207. Nadaya siya. 6-year term ang binigay nyo. Ang natira sa kanya, 1 year, 10 months. Wala mang 1/3. Pwede naman siya tumakbo noong 2010. Pero pag tumakbo siya, wala na yung protesta niya. Ibig sabihin, yung nakinabang sa pandaraya sa kanya, tuloy, inubos yung 6 years. So namili si Coco Ano bang dapat tamang gawin dito? Intindihin ko yung sarili kong political career o ipaglaban ko yung mandatong pinagkaloob sa akin ng taong bayan?
ipaglaban ko yung karapatan nilang mamili ng mga mamumuno sa atin sa loob ng isang demokratiko sistema. At kita naman po nyo, pinanindigan niya. Naubos halos yung buong termino niya, pero doon natin nakita ang kalidad ng integridad ng isang Coco Pimentel. Kaya para sa akin po, ibalik natin sa Senado. Siyempre, lahat po ng 11 niyang kasamahan, ganun rin po. No? Nagkaroon ng sukatan, namili ng direksyon, kumapang sarili, medyo sasabihin natin, sorry na lang, medyo hindi maganda orkestra natin pag ang kakanta ka ng soloista, kailangan chorus. No? Kailangan natin ng katulong. Kailangan natin ng babalikat doon sa bahay na inililipat natin sa mas magandang lugar. At hindi magpapaangkas pa doon sa loob ng bahay habang binubuhat natin. Alam po ninyo, halos nangalahati na tayo sa ating termino. At talagang habang tumatagal, lumalalim din ang mga ugat ng naipunla nating pagbabago. At talaga naman pong tumatamis din ang mga bunga nito. Nakuha na po natin sa unang pagkakataon sa kasaysayan ang investment grade na lalo pang magpapasigla ng ating ekonomiya. Isa-isa na nating napupunan ang mga backlog. Tulad sa textbook, wala na po tayong backlog sa textbook. Classroom, matatapos na po yung backlog sa classroom sa 2013. Upuan sa mga paaralan, wala na rin pong backlog niyan. Dumarami na rin ang mga naka-enroll sa ating pong PhilHealth program. Hindi po tayo nakokontento rito. Marami pa rin tayong pangarap na dapat abutin at kahit kaano ito katayog, alam kong basta't nasa likod ko kayo, maabot natin ang mga ito. Kamo ang nagbuhat ni ining kabag-ohan. Kamo rag gihapon ang akong kusog. Panawagan ko nga po, silang mga kandidato natin, kailangan din nila ang ating lakas. Kailangan nila ng mga braso makikibuhat at makikiambag upang tuluyan ng maiangat ang Cagayan de Oro, ang Misamis Oriental at ang buong Pilipinas. Pinatunayan po ninyo noong 2010, hindi ako nag-iisa sa aking mga mitiin na tanggalin ang tiwali. Itama ang mali at sa wakas ay maabot ng Pilipinas ang ating buong potensyal. Ngayon po, ipakita natin sa ating mga kasama sa Daang Matuwid, hindi rin sila nag-iisa, katabi natin sila at handa tayong ituloy ang ating paglalakbay sa tuwid na landas. Sa pagtatapos na lang po, si Oka po, noong 2007, tumakbo ako senador. At sa totoo lang po, para siya naging campaign manager ko, hindi lang po dito sa Misamis at sa Cagayan de Oro. Marami pang mga ibang lugar. Hindi ko kami magkapartido ng panahon na yun. Pag narinig pa ng makapangyarihan ng mga panahon na yun, baka naparusahan pa siya. Pero naniwala po siya. Kung ako po ay may nagagawa para sa taong bayan ngayon, isa po sa mga unang naniwala ay isang taong ngalan ay Oka Moreno. Kaya alam po, may naalala ko. Meron po kayong congressman dito, kada magkita kami, kasalukuyan, napakarami pong hirit. Isang araw po ako naman na may kailangan sa kanya. So, tinext ko po siya. Pag-text ko sa kanya, at panay ang text niya sa akin. Pero nung ako naman po nag-text sa kanya, siguro sa 100 text niya, 1 beses lang ako nag-text sa kanya. Siyempre, pag nag-text siya sa akin, sinasagot ko. Minsan ako naman nauna. Ako nag-text sa kanya. Ang sagot niya sa akin, who are you? Di na nakita kami, sabi ko, total naman, di mo na ako kilala, buburay ko nito number mo, huwag ka na mag-text sa akin, di ko sinasagot yung wala sa phone book ko. Pero, ganun talaga. Okay na lang sa akin, nasa kabilang panig siya. No? Basta, ulitin ko lang ho sa inyo. No? Siyempre, malaki na yung pinapasan ko mula nung umpisa. Pero malayo na narating natin. Ano ho kaya kung meron tayong talagang team? No? At yan nga po, ang Team Pinoy at ating mga lokal na opisyal na sabay-sabay. No? Kumbaga, bayan natin, ialin tulad natin doon sa bahay kubo na nililipat sa pamamagitan ng bayan niyan. Di ba? Noong araw, sabay-sabay yung sityo, bubuhatin, mabilis darating sa paroroonan. Kung, siyempre, sabay-sabay yung buhat, sabay-sabay yung lakad. Pero pag yung meron ng bumubuhat at meron ng nakikisakay sa bahay kubo, o meron ng nagtali ng poste, o sa poste ng bahay kubo, kailan kaya natin aabutin yung ating pangarap? Huwag na tayo sumugal. Tatandaan na natin, ha? Itong eleksyon punto, walang umaangkin na oposisyon. Tama po ba? Dahil naniniwala sila sa tama ginagawa natin. Pero humiwalay sila. So, ang tanong dito, ba't kayo humiwalay kung tama ginagawa namin? Imbis na tulungan na lang nyo kami. Saan ba nyo kami dadalhin kung kayo ang maghari sa atin? No? Huwag na natin isugal po. Dito na tayo sa sigurado. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.